Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 5, ikatlong markahan, ika-4 na linggo, unang araw. Ikahon ang pandiwa na ginamit sa pangungusap. Ngayon naman ay pagtambalin ang mga magkakatulad na larawan sa loob ng mga ampaw upang makabuo ng mga pares. Kailan karaniwang nakikita ang mga larawang ginamit sa Memory Match Game? Alam niyo ba kung bakit ganyan ang mga imahe o simbolong ginagamit tuwing Chinese New Year? Ating talakayin ang tekstong naratibo, Dulang Pambata. Ang Dulang Pambata ay isang uri ng dula na nakatuon sa mga batang manunood. Karaniwan ito ang may layuning magturo ng mga aral, magbigay aliw at magtampok ng mga paksang naaayon sa interes, karanasan at kapasidad ng mga bata. Ang mga dulang pambata ay kadalasang may mga makulay na karakter, masiglang mga eksena at mga paksang may kinalaman sa mga pangarap, pagkakaibigan at mga kwento ng kabutihan at pag-ibig. Sa mga dulang pambata, may mga sumusunod na katangian. Una, masaya at makulay. Madalas may kasamang mga musika, sayaw at komedya upang magbigay saya at aliw sa mga batang manonood. Pangalawa, makatarungan at may aral. Naglalaman ito ng mga moral na aral, tulad ng pagiging mabuti sa kapwa, pagiging matapat at pagpapahalaga sa pamilya at mga kaibigan. Pangatlo, simpleng wika at pagpapahayag. Ang mga karakter at dialogo ay gumagamit ng wika at tono na madaling maintindihan ng mga bata, pati na rin mga simpleng pagkilos at aksyon. Pang-apat, magagandang tauhan. Kadalasan, ang mga pangunahing tauhan ay mga bata o mga karakter na may katangiang malapit sa karanasan ng mga bata, tulad ng mga hayop na nagsasalita o mga kathang-isip na nilalang. Panglima ay interaktibo. Maaaring magbigay ng pagkakataon sa mga batang manunood na makibahagi sa mga eksena, magbigay ng reaksyon o sumali sa mga gawain sa dula. Ating basahin ang Dulang Pambata, ang kwento ni Nian, isinulat ni Lilibet C. Agno. Ang mga tauhan ay sina Nian, matandang pulubi, matandang babae, anak, tatay, nanay. Ang tagpuan naman ay sa isang liblib na puok sa China, bisperas ng bagong taon o bagong taon. Sa loob ng daang-daang taon, ang bisperas ng bagong taon ng mga Chino ay naging katakot-takot. Tatay, di ba magpabagong taon na? Wika ng anak. Shh! Magtago ka na at tumahimik anak. Papatayin na natin ang mga ilaw. Darating na naman ang halimaw. Ang mga makakapal na kumot ay ipinantakip sa mga butas ng dingding. Sagot ng tatay. Halimaw? Siniyan po? Tanong ng anak. Oo anak, bisperas ng bagong taon kung bumababa siya mula sa bundok at sumasalakay dito sa mga nayon upang magpakabusog. Sagot ng nanay. Natatakot ako, nay. Kaya nga naghahanda tayo anak dahil kinakain niya ang mga tao at hayop na pwede niyang lapitan. Isang taon daw siyang natutulog kaya gutom na pagkagising niya. Napakabangis ng halimaw na yan, sambit ng anak. Sa halip na nagsasaya ay natatakot ang mga tao pagsapit ng bagong taon dahil sa pinsalang dala ni Nian. Bumabaha ng luha sa mga nayon pagkatapos niyang sumalakay. Nabibiyak ang dibdib ng mga tao sa pagkawalan ng kanilang mga mahal sa buhay at mga ari-arian.
Palaging umaasa ng pagbabago ang mga tao subalit namumuti ang buhok nila sa kahihintay ng kapayapaan at saya tuwing dumarating ang bagong taon. Ayon sa alamat, paglubog ng araw, si Nian ay nagsisimula ng manghuli ng kanyang makakain. Ang ilang mga taga-nayon ay lumilisan sa kanilang mga tahanan upang takasan ang halimaw. Ang mga naiiwan sa kanilang mga nayon ay nagsasara ng kanilang mga pintuan, nagpapatay ng kanilang mga lampara at nananatiling tahimik hanggang sa kaya nila. Kahit bahagyang liwanag o ang pinakamahinang ingay ay sapat na upang punin ang atensyon ng halimaw. Umuusok man ang ilong ng mga tao kay Nian ay wala naman silang magawa upang siya ay labanan. Bisperas na ng bagong taon, may isang matandang pulubing dumating sa nayon. Magandang gabi po. Maaari po bang humingi ng konting pagkain at makituloy sa gabing ito? Tanong ng matandang pulubi. Sa ibang araw ka na lang pumunta. Sagot ng may-ari ng bahay. Kumatok siya sa mga bahay-bahay upang manghingi ng pagkain at makituloy. Subalit hindi siya maasikaso dahil ang bawat isa ay nag-aalala sa pagsalakay ni Nian. Mula sa malayo, isang matandang babae ang nakatanaw sa pulubi mula sa kanyang bintana. Ang pulubi ay papalapit ng papalapit sa kanyang bahay. Maawa po kayo sa akin, sambit ng matandang pulubi. Pasensya na po, wika naman ng matandang babae. Ginang, magandang gabi. Maaari mo ba akong tulungan? Ang kailangan ko lang ay konting pagkain at matutuluyan sa gabing ito. Hindi kita matutulungan. Magtatakip silim na at malapit nang dumating ang halimaw. Sagot ng matandang babae. Naaawa man ang matandang babae sa pulubi, nag-aalangan siyang tulungan ito. Natatakot din siya para sa kanyang sariling kaligtasan. Parang awan niyo na po. Nagugutom po ako at giniginaw sa lamig. Muling sambit ng matandang pulubi. Sige, maaari kang tumuloy sa gabing ito subalit ipangako mong magiging tahimik ka dahil kung hindi, papasukin tayo ni Nian. Salamat sa iyong kabaitan. Bilang kapalit, tuturuan kita kung paano puksain ang halimaw. Imposibleng mapuksa si Nian. Paano mo lalabanan ang isang halimaw? Mayroon ba kayong mga pulang papel, pulang parol, tambol at mga paputok? Oo, mayroon. Bakit? Ang pulang kulay ay kinatatakutan ng mabangis na halimaw. Pati na rin ang mga malalakas na tunog gaya ng tunog ng tambol at nakabibinging mga paputok. Totoo? Sige, ihanda na natin ang mga ito habang wala pa ang halimaw. Sumapit ang gabi, isang malalim, mabangis at nakabibinging ungol ang umalingaw-ngaw sa nayon. Dumating na si Nian, ang hayop na kinatatakutan ng bawat nilalang. Madilim ang buong nayon, maliban sa isang bahay sa malayo. Umungol ng malakas si Nian. Makikita ang kumikinang na liwanag sa bahay ng matandang babae at biglang tutungo roon. Tatayo sa harap ng bahay at maghahandang sumalakay. Makikita ang mga pulang parol at mga papel na nakadikit sa labas ng bahay. Mabibigla at aatras dahil sa takot at bigla siyang sumigaw. Ang matandang pulubi naman ay biglang lumabas sa pintuan at nagpatugtog ng tambol na napakalakas upang ipantakot kay Nian. Halatang takot na takot si Nian at tinakpan ang kanyang mga tainga. Sa sandaling iyon, sumabog ang mga paputok sa buong paligid. Si Nian ay umatungal sa sakit. Nagmadaling umalis patungo sa pinakamalayong lugar na pwede niyang marating. Kinaumagahan, sumikat ang araw sa mga burol at ang mga taga-nayon ay lumabas mula sa kanilang mga bahay. Gaano na naman kaya kalaki ang pinsalang ginawa ni Nian? Ha? Parang wala namang napinsala. Hindi kaya sumalakay si Nian? Sambit ng mga taga-nayon.
Ang pulubing hindi ninyo tinulungan kagabi ang nagturo sa akin kung paano takutin ang halimaw, sambit ng matandang babae. Ha? Siniyan? Natakot? Paano nangyari yon? Tanong ng taga-nayon. Ang kulay pula, nakasisilaw na liwanag at mga ingay ay ipinantakot namin sa kanya, sambit ng matandang babae. Ganun ba? Maraming salamat. Mula ngayon, magiging masaya na ang ating bagong taon, dagdag ng mga tao. Hindi nagtagal, kumalat ang balita kung paano takutin ang halimaw. Iyan ang kwento kung bakit ang bisperas ng bagong taon ng mga Tsino ay hindi na naging tahimik pa. Nagsimulang nagdiwang ng bagong taon ang mga Tsino gamit ang mga pulang parol at mga palamuti, mga paputok at malalakas at masasayang tunog ng mga tambol. Ang lahat ng ito ay ipinanlaban sa isang mabangis na halimaw na siniyan, na sa mahabang panahon ay nagdala ng pinsala sa tuwing bagong taon ng mga Tsino. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ikalawang araw. Basahin ang sumusunod na bahagi mula sa dulang pambata. Pagkatapos, punan ang talahanayan ng mga pangyayari at reaksyon o opinyon ng mga karakter sa kwento. Ibigay ang iyong sariling opinyon sa bawat pangyayari batay sa iyong pagkaintindi at damdamin. Ngayon, narito naman ang mga sangkap ng dula. Una, ang tagpuan. Ito ay ang panahon, oras at puok kung saan naganap ang pangyayaring isinasaad sa dula. Pangalawa ay ang tauhan. Ito naman ang kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Sila rin ang bumibigkas ng mga dialogo at nagpapadama nito sa mga manunood. Pangatlo ay ang sulyap ng suliranin. Bawat dula ay may suliranin. Walang dula na wala nito. Mawawalan ng saysay ang dula kung wala itong suliranin. Maaaring mabatid ito sa simula o sa kalagitnaan ng dula na nagsasadya sa mga pangyayari. Maaaring magkaroon ng higit na isang suliranin ang isang dula. Pang-apat ay saglit na kasiglahan. Saglit na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliraning nararanasan. Panglima ay ang tunggalian. Ang tunggalian ay maaaring sa pagitan ng mga tauhan laban sa kapwa niya tauhan. Tauhan laban sa kanyang paligid at tauhan laban sa kanyang sarili. Maaaring magkaroon ng higit sa isa o patong-patong na tunggalian ang isang dula. Pang-anim ay kasukdulan. Dito nasusubok ang katatagan ng tauhan. Sa sangkap na ito ng dula, tunay na pinakamatindi o pinakamabugso ang damdamin o kaya'y sa pinakasukdulan ang tunggalian. Pang-pito ay ang kakalasan. Ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan sa mga suliranin at pag-ayos sa mga tunggalian. At pangwalo ay ang kalutasan. Dito nalulutas, nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula. Ating talakayin ang paggawa o pagsulat ng dulang pambata. Bumuo ng mga pangkat at bigyan ng pagkakataon ang bawat pangkat upang makapag-usap-usap sa isusulat nilang dulang nagsasalaysay ng mga mungkahing hakbang na gagawin bilang solusyon sa isang usaping pangkomunidad o pambansa. Narito naman ang mga hakbang sa pagsulat ng maikling dula. Una ay ang pagpili ng paksa. Mag-isip ng isang kawili-wili at makabuluhang paksa. Maaaring ito ay tungkol sa pakikipagsapalaran, pagkakaibigan o mga aral sa buhay. Pangalawa ay pagbuo ng balangkas. Gumawa ng balangkas ng kwento.
Isama ang simula, gitna at wakas. Siguraduhing mayroong kasuktulan at resolusyon ang kwento. Pangatlo ay paglikha ng mga tauhan. Bumuo ng mga tauhan na may kanya-kanyang natatanging katangian. Isulat ang kanilang mga pangalan, papel sa kwento at ang kanilang mga layunin. Kung may pagbabasehang kwento, maaaring magdagdag ng mga tauhan kung kailangan upang mailahad ng mas mahusay ang mga pangyayari. Ibigay bilang halimbawa ang dulang ang kwento ni Nian mula sa kwentong The Story of Nian. Sa orihinal na kwento ay limitado ang mga tauhan at pangyayari. Sa ginawang dula ay may naidagdag na mga tauhan. Pang-apat ay paglalarawan ng tagpo. Magbigay ng detalyadong paglalarawan ng bawat tagpo. Isama ang oras, lugar at ang kapaligiran ng eksena. Ikatlong araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang iyong naging reaksyon sa proseso ng pagsusulat ng dulang nagsasalaysay? Naging madali ba para sa iyo ang pagpapahayag ng iyong mga ideya sa pamamagitan ng dula? Pangalawa, paano mo naramdaman ang bawat bahagi ng kwento habang isinusulat mo ito, lalo na ang pagbuo ng mga karakter at ang kanilang mga aksyon? Pumili ng isang bahagi ng dula at ipaliwanag kung paano ito nakaapekto sa iyong pananaw o damdamin. Ating basahin ang mga pangungusap. Una, mula sa dula ay halawin ang mga tayutay na pagmamalabis na ginamit sa dula at suriin natin ang mga ito. Anong parirala sa bawat pangungusap ang tila hindi ka panipaniwala o sobra-sobra kung ituring? Paano inilarawan ang mga pariralang ito? Paano ito nakakaapekto sa emosyon ng pahayag? Anong ibig sabihin ng mga sumusunod? Ano naman ang masasabi ninyo sa mga pariralang nagpapakita ng kalabisan na imposibleng mangyari sa kalagayan ng tao, bagay o pangyayari? At ano ang tawag natin sa mga ito? Anong uri ng tayutay ang mga ito? Ating talakayin ang tayutay na pagmamalabis. Ang tayutay na pagmamalabis o hyperbole ay isang uri ng tayutay na nagpapahayag ng labis o sobra-sobrang kalabisan ng isang bagay upang magbigay ng matinding epekto o diin sa isang ideya o emosyon. Karaniwan itong ginagamit upang gawing mas makulay o dramatiko ang isang pahayag. Una, ang init ng araw ngayon ay parang ang buong mundo ay niluluto. Pangalawa, nakapaglakad ako ng 1,000,000 milya para makuha ang aking pangarap. At pangatlo, ang kanyang ngiti ay kumikinang na parang 1,000 araw na sumikat. Basahin at suriin mo ang bawat pangungusap. Salungguhitan mo ang ginamit na pagmamalabis. Pagkatapos, ibigay mo ang kahulugan ng pahayag sa tulong ng larawan. Isulat mo ang kahulugan sa patlang.
Buuin ang tayutay na pagmamalabis upang makumpleto ang diwa ng pangungusap. Piliin ang iyong sagot sa kahon. Ika-4 na araw. Piliin sa kahon ang mga salita o pariralang bubuo sa pangungusap. Ang mabubuong pangungusap ay magpapakita ng pagmamalabis. Suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Una, anong bagay ang ginamit sa bawat pangungusap? Pangalawa, ano ang simuno ng bawat pangungusap? Pangatlo, ano ang pagkakatulad ng mga ito sa pangungusap? Pang-apat, ano ang salitang kilos na ginagamit sa mga pangungusap? At panglima, ano ang relasyon ng simuno sa pandiwa ng bawat pangungusap? Ating talakayin ang focus ng pandiwa, gamit o instrumental. Instrumentong focus o focus sa gamit. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Ang simuno o paksa, ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping ipinang o maipang. Narito ang mga halimbawa. Una, ipinansandok ni Kulas sa kanin ang kutsara. Pangalawa, ipinahid niya sa muka ang lumang panyo. Buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng paglalapi sa salitang ugat upang ang magiging focus nito ay instrumental.
Gamitin sa pangungusap bilang focus ng pandiwa ang mga ngalan ng mga bagay sa loob ng classroom. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!